sa kabila ng kanilang munting mga katawan at pagkakaiba-iba. Walang pagod silang kumikilos para panatilihin ang balanse ng kalikasan. Talaga namang mahiwaga. Ayun! Ayun! Tumalon! Makita mo. This is my first time to see lipadas. Na-assess namin na functional yung left eye niya. Sa mundo ng mga insekto, maliliit, makukulay, at talaga namang mahiwaga. Kamangha-mangha kung paano ito nagpapalit kulay, nakikipaglaban, kumakain, at namumuhay. Sa halamang ito, nakadapo ang isang gagamba. Hinahanda niya ang kanyang sarili para maghanap ng almusal. Hanggang sa isang insekto ang kanyang hinuli at kinain. Sold na ang kanyang almusal. Dahil sa kakaibang mata nito na may 4 na pares, madali nitong nakikita ang kanyang pagkain. Pero alam nyo bang may iba pa itong tinatagong kakayahan? Pinuntahan namin ang bundok na Makiling, kung saan matatagpuan ang iba't ibang uri ng insekto na may kakaibang kakayahan gaya ng mga gagamba na tumatalon. Kasama ang entomologist na Doc Dave General, ang eksperto pagdating sa pag-aaral ng mga insekto sa paghahanap ng mga gagamba. Ito, ang lalaki nitong anong to. Itong spider na ang hahaba ng ng galamay. Bakit ganyan yan, sir? Actually, hindi siya spider. Okay. Spider-related, pero wala siyang venom gland. Oh. Pero predator din siya. Predator din. Opiliones ang tawag yan. Opiliones. Opiliones. Ano usually yung niya, yung kanyang diet? Smaller insects. Insects. Predator din siya. Kaya siya mahabang galamay para malayo siya sa prey. Hindi siya masisipa, hindi siya makakagat ng prey, no? Alright. And then, so, kumbaga may safety net siya. Pero very effective predator siya. Dahil pag nahuli niya yung prey item, hindi rin makakawala. 8 paa yan nakabalot sa kanyang gano'n. 8 paa, pero hindi siya gagamba. Hindi siya gagamba. Ang mga opiliones ay tinatawag din na daddy long legs dahil sa pambihirang haba ng kanilang binti na umaabot ng mahigit 2 sentimetro. Nagpatuloy kami sa paghahanap. Maya-maya pa, may napansin kaming gumagalaw sa halaman. Isang jumping spider. Ito, nakalabas siya dun sa dahon na parang minold niya. And it's as if it's preparing to jump. Abangan natin kung makita natin yung pagtalon niya. Ang jumping spiders kayang tumalon ng nasa 40 times ng haba ng kanilang katawan. Ang kanilang mga mata, kapartner ng kanilang binti para sa mas tansyadong pagtalon. Ang jumping spiders, wala masyado nakakaalam, pero ang legs niya hindi niya ginagamit sa pag-jump. Kasi maliliit lang po yung legs niya, no? Parang pinong-pino. Walang muscles, di ba? Ang ginagamit niya is liquid pressure. Yung pressure ng blood niya, pinipisil niya with muscles in the cephalothorax at saka abdomen. Pag pisil niya ng fluid na yun, tutuwid yung paa niya. Ang makikita natin sa labas, yung pagtuwid ng paa. So yun na yung paglukso niya. Eto na, sir, oh. Patalo na. Ayan. Ayun! Ayun, tumalon! Nakita niyo.
sa puno ng pili sa Sorsogon, may mga naglalaban. Pagsikat pa lang ng araw, simula na ng trabaho ng mga insekto sa puno. Abala ang weaver ants sa kanilang gaagahan. Bukod sa mga insekto, kinakain din ito ang kapwa nila weaver ant. Ang payapa sana nilang agahan mukhang maiistorbo pa. Sa parehong puno, may nakalambitin sa sanga. Isang stick insect. Mahaba at may 6 itong paa. Meron din itong clip na ginagamit sa paglambitin at pag-akyat ng puno. At dahil sa haba nito, kaya nilang magpalipat-lipat kahit pa sa mataas na sanga. Sa paghahanap ng pagkain, nakakasalubong niya ang kapwa niya stick insect. Nang biglang gamit ang kanyang paa, kinapitan nito ang kapwa stick insect. Tila sinusubukan niya itong ilaglag. Pero mas piniling umatras na lang ang isang stick insect dahil naghahanap pa ito ng pagkain. Samantalang stick insect na ito, putol ang 2 paa. Siguro nakuha niya ito sa pakikipag-away o pagtakas mula sa predator o kalaban. Pero ngayong araw, may bago na naman siyang pagsubok. Maling lugar ang kanyang napasok, lugar ng weaver ants. Hinabol tuloy ang stick insect ng mga weaver ant. Kung tutusin, 100 times bigger yung mga stick insects kumpara sa mga langgam. Pero gaano man kalaki yung mga stick insects, wala pa rin siyang panama kapag nagsama-samang umatake ang mga langgam na kagaya nito laban sa isang stick insect. Pero dahil sa kanyang tiyaga, kahit may mga langgam, nakakakuha pa rin ito ng pagkain. Herbivore ang mga stick insect, kaya mga dahon ang kanilang kinakain. Ito, may 2 stick insects na nandito sa puno na ito. Sukatin natin yung haba nila. Una, sa around, ito mga 9 inches ang haba. The other one is 8, sakto, 8. May kakayahan din ng mga stick insect na gayahin ang kulay at paggalaw ng sanga ng puno. Hindi mo agad mapapansin na meron palang stick insect na nandito sa puno. Karaniwang kulay nila is green and brown, pero kaya nilang mag-blend in sa environment or sa sanga ng puno na kinakapitan nila. Kagaya halimbawa nito, makikita mo yung mga patches ng white doon sa dorsal part ng kanyang abdomen and thorax. Blends in with the discoloration ng tree, na kagaya nito. So kung malayo, talagang mahirap mapansin at ma-detect ng kanilang mga predators like yung mga birds. Pero ibang usapan kapag napunta ito sa ibang teritoryo, gaya ng kapalaran ng stick insect na ito. Sandamukal na kagatan langgam tuloy ang kanyang nakuha. Sa kabila ng kanilang munting mga katawan at pagkakaiba-iba, walang pagod silang kumikilos para patatilihin ang balanse ng kalikasan. Ang bawat galaw at gampani nila na ipapakita ang kahalagahan ng mga ito sa mundong ating ginagalawan. Ito ang mga natatagong hiwaga ng mga insekto. Sa tuwing nakakita ako ng haring ibon, hindi ko maiwasan na mapatitig sa kanyang mga mata. Speechless. Isang tuto ko lang gano'n. Sakto ito. Sight dito. Kita ko yung ulo niya, no? Nakatingin ng gano'n. And definitely, it's a Philippine eagle. So gorgeous. Pero iba ang sitwasyon ng agila na makakarap ko ngayon. Bulag at halos wala na ang isa niyang mata. Siya si Lipadas.
Si Lipadas ay isang lalaking agila na tinutulungan ng Philippine Eagle Foundation o PEF. And mapapansin nyo, no, na nasa secluded area siya. May mga trapal na nakaharang kasi itong si Lipadas is wild. Mahalaga na ilagay sa quarantine facility si Lipadas para masiguro na wala itong nakakahawang sakit. This is my first time to see Lipadas. Na-assess namin na functional yung left eye niya. Pero yung affected eye, which is the right eye, the surrounding eyelids looks like it's clear. Wala siyang mga discharge sa mata. Taong 2022 na makita si Lipadas sa isang pugad sa nesting site. There is already a marked injury on the right eye. Hindi niya makita yung buong paligid niya. Kaya patuloy yung kanyang pag-tingala, pag-rotate ng kanyang ulo. Si Lipadas gumagawa ng tunog na tila naghahanap ng pagkain. Dahil bulag ang kanyang mata, nahihirapan si Lipadas na maghanap ng pagkain sa wild. Kapag hindi nakakain, posible itong mamatay. Wala raw bala o iba pang foreign body na nakita sa kanyang mata. Kaya palaisipan ang dahilan ng pagkabulag nito. Bumuo ang PEF ng grupo ng mga eksperto na titingin kay Lipadas. Kasama namin ang wildlife veterinarian na si Dr. Bayani Vandenbroek at ophthalmologist na si Dr. Janine Villano. Papasok tayo dito sa enclosure ni Lipadas. Pag pumasok sila, kailangan off muna yung lights. And then as soon as mahuli nila, pwedeng on natin. Ngayong buwan, may aksidenteng na-trap sa lambat ng mangingisda sa Barangay Bohe sa Tawi-Tawi. Ang kanyang nahuli ang pinakamalaking uri ng sea turtle sa mundo, ang leatherback. Ayon sa uploader ng video, aksidenteng na-trap ang leatherback habang pumapalaot ang mga mangingisda. Matatagpuan ang leatherback sa mga karagatan na may mainit na temperatura gaya ng Pilipinas. Itinuturing ito na critically endangered dahil sa pangongolekta umano ng tao sa kanilang mga itlog. Mahalaga ang mga leatherback dahil isa sila sa nagpapanatili ng balanse ng ating marine ecosystem. Sila ang nagkokontrol ng populasyon ng mga jellyfish o dikya sa karagatan. Bulag at halos wala na ang isa niyang mata. Siya si Lipadas. Bumuo ang PEF ng grupo ng mga eksperto na titingin kay Lipadas. Pasok tayo dito sa enclosure ni Lipadas. Pag pumasok sila, kailangan off muna yung lights. And then as soon as mahuli nila, pwedeng on natin. Lights on. Nice. That was smooth. Guys, that was so smooth. Ano? Nang masuri na normal ang heart rate ni Lipadas, sinimulan na ang eksaminasyon sa agila.
0.4 na eh. Maayos ang lagay ni Lipadas base sa ginawang physical examination. Kaya oras na para tignan ang kanyang mata. Una namin tinanggal ang scabs o namumuong eye discharge sa kanang mata ni Lipadas. What do you call this type of condition in your term? Most of these cases are traumatic, so something might have struck that eye. So, tawag namin dyan is ruptured globe. Kumbaga, lumabas yung contents ng mata, including, in the case of our eagle, no, lumabas yung lens dun sa junction ng cornea at ng sclera, yung outer coats ng mata. Posibleng tinamaan si Lipadas ng improvised na baril o slingshot sa kanyang mata. What type of maintenance would you suggest in this case? Grossly, hindi naman siya infected tingnan. We can just leave it as it is. Noong nakaraang taon, nasaksihan ko ang muling pagbabalik ng dalawang Philippine Eagle sa Leyte, sina Uswag at Carlito. This is going to be historical kasi first time na mag-reintroduction ng Philippine Eagle sa out of Mindanao area. Bago sila mai-release sa wild, 10 taon ang ginawang assessment ng Philippine Eagle Foundation. The DNA analysis showed na all the Philippine eagles from the 4 islands, they still considered one species. So that's very good for us because then we can move eagles from one island to another. Na-rescue ang lalaking agila na si Uswag sa Mount Apo noong 2023. Samantala, noong 2022, sa Agusan del Sur naman nakuha si Carlito na isang babaeng agila. Bago pakawalan sa wild, nabigyan ako ng pagkakataon na suriin ang dalawang agila. Pakikinggan natin yung kanyang heart rate. Struggle din kanina. All primary feathers are complete and none of them are damaged. Ang dalawang agila muling nakabalik at malayang nakakalipad sa kabundukan. Pero sa kasamaang palad, Agosto noong nakaraang taon, pumanaw ang agilang si Uswag. Natagpo ang walang buhay ito sa isang isla sa Cebu. Batay sa isinagawang pagsusuri, aksidente ang ikinamatay ni Uswag. Posibleng umanong dahil sa malakas na ulan at hangin ay hindi nakalipad ng maayos si Uswag. Ang haring ibon o Philippine Eagle ay critically endangered species. Sa huling tala ng PEF, tinatayang nasa 400 pares ng Philippine Eagle ang natitira sa wild. Kaya ganun na lang ang pagsalba nila sa lahi ng mga haring ibon. Well, we're working with BMB and DNR now on, we just recently concluded yung Species Action Plan, and this will graduate into the PHB or Population and Habitat Analysis. But what's in the pipeline is trying to legislate a National Bird Act, investing, doing a lot of forest protection and restoration work. Maraming ginagawang pagsisikap ang Philippine Eagle Foundation at iba pang mga organisasyon para mailigtas ang lahi ng haring ibon. Pero sa kabila nito, madalas ay napapahamak pa rin ito dahil sa kalupitan ng tao. Sana ay huwag na tayong maging dahilan ng pagkaubos ng natitirang Philippine Eagle sa wild. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.